Lahat ng nangyayari merong dahilan. May dahilan po kung bakit nakikinig kayo ngayon sa video na to. May dahilan kung bakit naririnig nyo ako ngayon Biyernes, Friday. Sa pong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na nasa Middle East, OFW, sa UAE, United Arab Emirates. At yan po, nakikita nyo, ikuha ko po sa Abu Dhabi, dito sa isang simbahan, Abrahamic Family House. Sarado nga lang po yan ngayon kasi sinara siya mula nung gera, kasi yung simbahan na yan para siyang neutral grounds. May katabing mosque, may katabing Jewish synagogue. So magkakasama ang mga Jewish, Islam, Muslim at mga Kristiyano doon sa area na yon. Pero ngayon sinara muna siya dahil meron ngang gera, merong Middle East conflict na nangyayari. And ito naman na nakikita nyo ngayon ay kuha ko naman nung ako'y wala pa sa abroad. Kasi ako po'y weekly dumadalaw sa simbahan ng Quiapo. 24/7 po yan bukas para sa mga deboto katulad ko. Umaga, hapon, gabi, madaling araw, umulan, bumagyo, tirik ang araw, bukas po yan. Bukas sa mahirap, bukas sa mayaman. May mga pupunta dyan, di kotse, tuwing madaling araw. At may mga nakikitulog din na mga homeless. At yun naman pong sunod na nakikita nyo ay yung maliit na traslasyon dito sa St. Joseph's Cathedral sa Abu Dhabi. Na ano lang ho yan, kasi syempre may mga deboto rin ho dito. Hijos del Nazareno UAE chapter. So ako po ay isang deboto na dahil hindi po makapunta sa Quiapo tuwing Biyernes, ang ginagawa ko na lamang po ay nagsishare ako ng iba't ibang kwentong Nazareno dito sa aking YouTube channel. Every Friday, Biyernes, araw ng mahal na Senyor, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ngayon nga pong Friday, August 14, 2026, pinagdidiwang po natin yung kapistahan ni Saint Maximilian Kolbe. Konting background lang tungkol sa kanya. Siya po ay nakulong. Kasama siya sa mga nakulong sa pagkakaalam ko sa Poland, kasi Polish po siya. Nakulong nung panahon ng gera, yung mga concentration camp nung Holocaust, ng panahon ni Hitler. And kasama siya sa nakulong at yung papatayin na sila. Tapos merong isang lalaki na nag-iiyak yung lalaki kasi ayaw niya mamatay, kasi may pamilya siya, tatay siya, may mga anak siya. Nakikiusap siya na huwag siyang patayin. Ito si Saint Maximilian Kolbe ay isang Catholic priest. Nag-step up siya, sabi niya kung maaari siya na lang daw yung ilagay doon kapalit nung lalaki na umiiyak. At nasunod nga po yun, at kinulong sila, in-starve sila ng 10 araw. Pagkakalam ko 10 araw. Isa-isang namatay yung mga kasama niya sa kulungan. At sa dulo, parang inano siya,
sinentensyahan siya ng lethal injection and binigay niya na lahat sa Diyos at tinaas niya na lahat. Welcome niya yung kamatayan. Inabot niya yung kamay niya para turuan siya nung lethal injection na yun. At yung naman, yung naisalba na tatay, siya naman yung naging parang living proof ng martyrdom ni Saint Maximilian Kolbe. At nung biniatify at kinanonize ni Saint John Paul II, si Saint Maximilian ay yung lalaki na sinalba niya ay present din both sa beatification and canonization. Nandun yung lalaki na sinalba niya. Hanggang sa namatay yung lalaki, mga 94 years old na. So, ganda ng story niya rin, no? And ngayon, since kapistahan niya, kung naririnig niya to, isama po natin sa panalangin si Saint Maximilian Kolbe. At naway gayahin natin, no, yung example niya. So, ngayon August 14, bukas naman, August 15. Siyempre, kasunod ng 14, 15. Bukas po ay kapistahan naman ng Assumption of Blessed Virgin Mary. Kapistahan ng ating mahal na ina. Kaya gusto ko rin hong magbasa ng mga padala o mga Thanksgiving letter na nakikita natin sa Baclaran Church National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o ina ng laging saklolo, na malapit din po sa akin yan, sa puso ko, dahil ako po'y nagpupunta din dyan dati bago pa man maging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ito, magbasa tayo ng isang letter. Dear Our Lady of Perpetual Help, I personally would like to thank you for holding my hand during the darkest days of my life. Last week, July 1st, I was so lost, and I prayed that you guide me with my emotions, and you led me here to your altar. Thank you for guiding me and leading me to a good confession. I felt you and our Lord God at that moment, like a child being cradled by her mother. Thank you, Our Lady, for saving me and calling your Son, Jesus, to walk with me and draw me out of the darkness. Praise the Lord. Yan ang sabi niya sa kanyang Thanksgiving letter. Basa pa tayo ng isa. Ina ng laging saklolo, alam ko po na nung nag-wish po ako dito sa Baclaran, tanging hiling ko ay makapasa ng MELE 2025 board exams. Ngunit hindi po ako nakapasa ng 2 beses na take ko nung 2025. Naranasan ko po magtampo sa inyo, pero ngayon naiintindihan ko na ang hiniling ko po ay makapasa sa board exam para maging proud po sa akin sila mom and dad at mabigyan sila ng maginhawang buhay. Ngayon po, naibibigay ko na po sa kanila. Okay po ako sa naging daan ng buhay ko. Maraming salamat po. Ngayong birthday ko po, nagpapasalamat po ako sa ginhawa ng buhay ko ngayon na 26 years old na po ako. Salamat rin po kasi parang 2 purchase order sa work po ang papasok ngayong birthday ko. Maraming salamat po.
Wala po lahat ng ito kung hindi dahil sa gabay niyo po. Yan yung magandang example ng lagi ko pong binabanggit sa mga episodes ko dito na lahat ng nangyayari merong dahilan. Yun nga ang pauna kong binanggit kanina. So ito, may isa pa tayong babasahin na Thanksgiving letter. Mama Mary of Perpetual Help, thank you so much. After 27 years, nagkalaas loob ako mangumpisal ng malaki kong kasalanan. Thank you kasi dahil sa'yo gusto kong mapalapit palalo sa anak mo at ayaw kong mapunta sa impyerno. I-pray ko po na patawarin ako ng anak kong nagpa-abort. I-pray ko po na patawarin ako ng anak kong na-abort ko. Sorry po talaga. Ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na i-confess ang kasalanan ko. July 8, 2026, special po ang araw na ito dahil nag-confess na po ako. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtanggap sa akin kahit makasalanan po ako. Ako po ay taimtim na humihingi ng kapatawaran sa kasalanan ko. At pasalamat na rin na naglakas loob ako na ikumpisal ito. So, medyo uutal din ako pag nagbabasa kasi pag kinukuha ko po tong mga letters, hindi ko po binabasa. Kaya medyo raw emotions yung on the spot ko rin siya binabasa ngayon. Kaya nagugulat din ako doon sa nabasa natin na ayun nga, nag-confess siya ng abortion. Sana lahat alam naman natin na kasalanan yun. Alam naman natin na form yun ng pagpatay. Pero sana huwag makalimutan ng mga tao na nandyan ng mahal na pong Jesus Nazareno. I-welcome pa rin tayo at magpapatawad kahit gaano kalaki yung mga kasalanan natin. Kaya sana wag tayo magsawa. Kung may mga kilala tayong mga ganito, huwag natin sila husgahan. Instead ay tulungan natin sila na mapalapit pa sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang deboto, kasama yan sa misyon natin. Ilapit ang mahal na pong Jesus Nazareno sa tao at ilapit ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito naman may babasahin tayong kwento rin to. Galing to sa kwento sa Himala. Isang Himala. In 1983, something extraordinary happened in the small city of San Nicolas de los Arroyos, Argentina. Gladys Quiroga de Mota, a humble wife and mother, was praying when her rosary suddenly began to glow like molten steel, so brightly that her neighbors came running to see it. This astonishing sign marked the beginning of a series of apparitions of Our Lady of the Rosary, who appeared to Gladys from 1983 to 1990. Our Lady delivered hundreds of messages filled with motherly love and urgent calls to humanity. One powerful message she gave was, "The weapon that has the greatest influence on evil is to say the rosary. You see this crown because this is what I want you to do. Create a real crown of rosaries. Pray, my daughter, pray." She repeatedly urged the world to pray the rosary daily, return to God through sincere conversion, seek peace in your hearts and the world.
The apparitions were thoroughly investigated by the church. In 2016, the local bishop formally approved the supernatural character of the events. Today, a majestic sanctuary of Our Lady of the Rosary stands in San Nicolas, drawing pilgrims from around the world. Many visitors report remarkable healings, profound conversions, and deep spiritual renewal after praying there. Yung kwento po na yan ay sa Argentina. Ito naman pong isang kwento rin, tungkol rin po ito sa Mahal na Ina para sa special natin. Dahil sa Assumption Day po bukas ay sa Sicily naman po ito. In the 1970s, 12-year-old Delija Ciroli from Sicily faced a terrifying diagnosis: sarcoma, a rare and aggressive form of bone cancer. The tumor in her leg had grown severely, and doctors considered her leg hopeless. They recommended amputation as the only way to try to prolong her life. Devastated but filled with faith, Delija and her family turned wholeheartedly to prayer. They invoked the intercession of Our Lady of Lourdes and made the journey to the Holy Shrine in France. There, young Delija bathed in the miraculous waters that have brought healing and hope to countless souls since Saint Bernadette's apparitions in 1858. Soon after, an incredible transformation occurred. The tumor completely vanished. Medical professionals were stunned as tests showed no trace of aggressive cancer that had threatened her life. Years later, after thorough and repeated medical investigations, the church officially recognized Delija's healing as a true miracle of Lourdes. It had no scientific explanation. Today, decades on, she continues to live as a radiant witness of God's mercy and the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary. This miracle reminds us of the words of Our Lady to Saint Bernadette: I am the Immaculate Conception. It echoes the Gospel's promise that with God, nothing is impossible. This is Luke chapter 1, verse 37. In a world filled with suffering, stories like Delija's shine as beacons of hope, inviting us to deeper trust in Mary's maternal care and the healing power of the sacraments and prayer. Whether you are facing illness, uncertainty, or simply need strength, turn to Our Lady. Millions continue to pilgrimage to Lourdes each year. Each year yun, bawat taon. So, alam naman natin na milyon-milyon yung pumupunta sa Lourdes sa France. So, mas kilala ng Our Lady of Lourdes. Sa mga Pilipino, Lourdes yung ano. Pero Lourdes daw yun eh. So, sana wag natin kalimutan. Bukas, Feast Day, Solemnity of the Assumption of Blessed Virgin Mary, ang ating Mahal na Ina. Huwag natin kalimutan magdasal at humingi ng panalangin sa Mahal na Ina. Mapasaan pa man yan, Perpetual Help, Mother of Perpetual Help sa Baclaran, Our Lady of Lourdes, kahit saan yan na imahe ng Mahal na Ina. Lagi lang po nating tandaan na siya po ay ina ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na lagi nating kasama sa bawat pagsubok ng buhay natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.